ang Ginoo manaang kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Ug nahibulong ang tanan tahaw sa dakong gahom sa Dios. Samtang nagtingala pa ang mga tao sa tanan nagibuhat ni Jesus, mingon siya sa iyang mga tinunan, ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot niini. Og nahadlok sila mangutana kaniya mahitungod niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Please be seated. Magandang tanghali sa ating lahat. Gandang tanghali. So ngayon sa Ebanghelyo, sabi ni Saint Augustine, the triumph of Jesus is inseparable from His suffering. Jesus' power is most fully revealed when He is powerless in the eyes of men. Kailan makikita yung kapangyarihan ni Kristo? When He is powerless before the eyes of men. No? Makikita lang yung kalakasan ni Kristo when He is powerless. No? Tingnan niyo yung cross. He is powerless. The triumph of Jesus is inseparable. Hindi natin ma-separate sa kanyang pagpasakit. So, anong application nito sa bawat isa sa atin? Ito yung application, mga kapatid. Let us not cling too much to times of applause, of success, and of ease. Let us be prepared to carry our cross, assured that the glory promise is real, even if hidden for a while. So, ang application nito, minsan ay i-associate natin yung grasya ng Diyos sa mga material blessing. Masaya ako ngayon dahil blessed na blessed ako. Marami akong luxury cars. No. Let us not cling too much to times of applause. Sa maraming mga taong nagpupuri sa iyo. No, be prepared for the trials. Yan ang buhay na gusto ni Kristo na ating sundin. Minsan ay nagtanong tayo, Lord, bakit ako? Bakit ako ang nagkasakit? Bakit hindi yung katabi ko? Accept the cross. Be prepared in embracing your cross every day. Bakit marami akong problema, Panginoon? Nung sinusunod na kita, dumudubli yung problema ko. Nung hindi pa ako every Sunday magsamba, maliit lang yung problema ko. So, anong implication nito sa ating buhay? The more we follow Jesus, it is normal to have problems. It is normal to have illnesses. It is normal to experience rejections. I-reject tayo sa pinaka close natin na kaibigan. I-reject tayo sa mga tao kapag susundin natin yung kalooban ng Diyos. When we promote the truth, many people will abandon us. No. Triumph is inseparable from suffering. Yung ating pagkamit sa pagkapanalo natin sa ating sa pagdaog nato is inseparable from our suffering, sa itong mga pag-antos. Unang, the more mo follow ni Kristo, the more we understand why we suffer. Because all sufferings has
significance in our spiritual life, ang pagtubo natin sa virtues, yung mga problema natin, yung mga trials natin, yung mga difficulties natin, yung mga challenges natin, yung mga cross natin na pinapasa natin ngayon is meant to establish you, is meant to strengthen you para maging matatag tayo. No, tingnan nyo, anong nangyari ni Kristo? Pinabayaan siya sa mga apostoles. He is rejected by the apostles. He is abandoned by his own disciples. Iniwan siya. Pero despite of it, nagpatuloy si Kristo. Ang santo sa araw na ito, si Saint Vincent Paul, no? Pero ang highlight ko yung martir. Si Saint Aquilina, a young Christian woman. She is a martyr. Usa sa mga sayings niya, mo niyang sayings, nindot kaayo. Ako na-share yung sayings, nindot kaayo. Ningon siya, "They thought I was weak because I am young and small. But I stood with all of heaven behind me." No, kung gagawa ka ng mabuti, hindi lang, kahit nag-iisa ka lang. Kapag maggagawa ka ng mabuti, ilan lang ang sa'yo. Example, against corruption. No? Ang dami ng corrupt ngayon. No? Sa mga government agencies, grabe. No? Alam niyo naman na pinafailan ko ng kaso yung mga politiko bumili ng buto. Alam niyo, nakarelate ako dito, I stood with all of heaven. Hindi naman ako nag-iisa. I stood, the same with Saint Aquilina, I stood with all of heaven behind me. At walang sumusuporta sa akin na marami. No? Dahil nagsimula yung corruption sa vote buying eh. Totoo, hindi? At nagagalit kayo sa mga kurakot, di ba? Totoo, hindi? Tumatanggap kayo. Hindi, pagalitan nyo yung sarili ninyo. No, we cannot change our society without changing first our mindset. Who to us? Galit kayo ni Marcos? Kayo nagbuto sa kanya. Galit kayo ni Duterte, kayo naman ang nagbuto sa kanila. Ang totoo, tayo ay galit sa sarili natin. Sana ibigin na natin yung sarili natin. Kapag may magbigay sa atin next election, sabihin ninyo, gusto namin, hindi pera, tunay na serbisyo, tunay na transparent and accountability. Yun ang i-demand natin. Tingnan nyo, trillion of pesos na wala sa atin. Grabe. At ang laki ng utang natin. Maawa naman kayo sa next generation. Lalo na lang ito yung mga divine mercy. Magagalit pa tayo kapag hindi matanggap galing sa leader. Bakit 500 lang? Yung kapitbahay ko ay 1,000. Akin 500 lang. Susugudin mo yung leader. Wala kang modo. Kinuha mo yung 500. Sa akin yon. Woe to you. Woe to us. We never learn from our experiences. Pabago-bago, paulit-ulit. Ngayon, alam nyo, ako lang mag-isa na nag-file ng mga kandidato sa Valencia. Na-dismiss pa. At alam nyo, yung mga kandidatong bumili ng boto sa Valencia, na-dismiss yung kaso namin, nagpapasalamat sa Panginoon. Sino kayang Panginoon na pinapasalamatan nila? Okay lang na hindi sila nagbili ng boto. Thank you, Lord, na-dismiss ang kaso. Sino ka na Panginoon ang pinasalamatan nila? Natuwa ba ang Panginoon sa vote buying? It is criminal case.
Lahat ng mga politiko na nanalo ngayon dahil sa pera, you are criminals. Uy. Lahat ng mga tumatanggap ng pera galing sa kandidato during election, you are criminals. Congratulations, mga kriminal. It is against Omnibus Election Code 261. It is a criminal offense. Alam ng Diyos yan, hindi matatago yan. Uy, hindi matatago yan. Woe to us. Biniblame ninyo ang contractor, biniblame ninyo ang mga politiko, siguro i-blame natin yung sarili natin. Woe to us. Uy, tando-tando raba mo, otro raba. Mitaw. So, when we never suffer, and we always look at money as our God, it is a condemnation of our country. I hope we choose God, not money. We choose God, not money. Ang sad reality, yung mga lay minister, yung pa ang magbigay, yun pa ang mga leader sa mga politiko. Totoo, hindi. Yun pang mga katikista. Woe to us. What happened to us? And then, magrarally pa kayo. Nagkiat-kiat mo. May mo pagsangpaon. Okay ra to ni rally nga wa mo dawat. Ang saba pa jud kay ka ibagsak. Ikay unang ibagsak. Wa ka paminaw sa simbahan. The church is always reminding us not to sail our boats. Di ba? Naminaw lang ta. Luke chapter 10 verse 16, sabi ni Kristo, ang nakinig sa simbahan ko ay nakikinig sa akin. Ang hindi nakikinig sa simbahan ko ay hindi din nakikinig sa akin. No? No, gusto natin easy money eh. Totoo, hindi. So ngayon, patuloy pa rin ako kahit nag-iisa lang. Pero sabi ni Saint Aquilina, ito yung sabi niya, they thought I was weak because I am young. I am young and small, but I stood with all of heaven behind me. Ang totoo, hindi po ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos. Uy. Yapat yun ka, Father. Okay rin yun. 41 naman ko. 33 naman si Kristo. Nalapas na ko. Hindi ko ganahan mamatay ko sa ulcer, cancer, no? Stroke. Hindot ning mamatay ta para sa common good. For the sake of the people of God and for the sake of God. Akong giingnan kong patyon, why problema yung patyon ko. Siguro dua lang yung di ko mabanhaw. Yung banhaw pag ani alkansi itong nagpatay. Amen? Huwag kayong matakot mamatay. Ang kakatakutan natin na hindi tayo mamamatay. Kung sa itong kadlukan, dili kay ang kamatayon. Kahadlok nga di ka mamatay. Imagine na ka, maabot ka 120. Magduwa-duwa na kayo sa mong kagalingong tae. Masugot ka. So, dahil nag-promise ako sa inyo na isi-share ko sa inyo yung ordinary attacks of the evil spirits, nandito tayo. Continuation po ito. Additional 10 minutes sa homily ko. Continuation po ito sa sa catechism about ordinary attacks of the evil spirits in our lives. Dalawa po ito, temptation and snares. Pero mag-focus muna tayo sa snares of the evil spirit. Ano ba itong snare? Yung kanyang bitag. Ang kanyang paon or pain, no? Ang trap ng demonyo sa atin. Ito po yung snares. Sabi ni, isa sa mga common snares of the evil spirits, ito, religious pride disguised as spiritual maturity. Ano itong religious pride? Parang ikaw lang ang tama.
Ikaw lang talaga tama. Lahat ng sinasabi mo, tama. At dahil doon, may tama ka na. No? The enemy tempts the devout person to compare themselves to others. Mas mabuti pa ako sa kanya. Nagro-rosaryo ako every day. No, siya, hindi. Nagsisimba ako kahit walang misa. Siya, natutulog lang. Walang nagmimisa. Yan po. You compare yourselves that you are greater than the others. It is religious pride disguised as spiritually matured. To take pride in their prayer life, fasting, theological knowledge. Ako marunong pa ako sa kanila. Ako ay walking dictionary. Alam ko na yung turo ng simbahan. Naawa ko sa mga taong ito, walang alam. No. Yun po is spiritual pride. Religious pride. Pero ang tunay na spiritually matured, true holiness is marked by humility, not comparison or superiority. Ang totoo na kabanalan is through humility, not superiority. Ako ang pinaka-head dito. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Father Darwin. Grabe naman kayo. Ako ang superior. Religious pride. Uy. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang kapitan dito. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang superintendent. Ako si engineer. Pambihira naman kayo. Matagal na kayo taga dito, hindi nyo ako kilala. Ayan, religious pride. So, true holiness is marked by humility, not superiority. Amen? Ano pa? It is a snares of the evil spirit. Pwede tayo gagamitin niya yung you appear as matured but you are immature. No. Ano pa? Yung common snares of the evil spirits. Ito. Worldly success disguised as divine blessing. Blessed na bless ako. Natapos na yung mga anak ko. No. Marami na akong luxury cars. No. Marami na akong mga ari-arian. Successful ako. Kayo, naawa ko sa inyo dahil wala naman kayong naabot sa buhay. Worldly success disguised as divine blessing. We may interpret material success, career, advancement, or popularity as signs of God's favor, forgetting that even the wicked may prosper. Psalm chapter 73. So, hindi na nga hulugan na walang-wala ka, you have never received divine blessing. Kahit walang-wala ka, but you are contented. It is a great favor from God. Amen? Hindi mo kinukompare yung sarili mo. No, full of authentic joy. Wala akong sasakyan, pero masaya yung pamilya namin. Meron ka mang sasakyan, pero wala ka namang peace. Worldly success disguised as divine blessing. It is the snares of the evil spirit. Hindi nangangahulugan yan. Hindi mo alam saan galing ang pera. Hindi mo alam bakit bigla lang silang yumaman? Hindi natin alam. Is it from injustices? It is from corruption? Hindi natin alam. Kung na-bless ka materially, it is not for you. It is for other people na marami kang matutulungan.
Woe to us when we accumulate a lot of wealth. Woe to us without giving the poor, without sharing the less fortunate sa ating lipunan. Woe to us. Sunod. Sneers. Ito po ay bitag ng demonyo. Tingnan nyo ngayon. Anong nangyari sa mga contractor? Alam nyo, flood control pa yan, ha? Hindi pa tayo nag-uusap sa ibang project. Ang daming project. Yung mga cat's eyes, grabe yun. Yung mga lights sa sa ating daanan. Yung mga kalsada natin na ayos pa, inayos muli. Flood control lang yun. No? Parang insensitive tayo sa nangyari. So, marami namang milyon-milyon ng mga project. Merkado, multi-purpose building, pero hardiplex. Milyon-milyon, ha? Pero hardiplex lang. Woe to you. No? Kasabwat na mga mga engineer, mga COA, grabe. So yan po, totoo. Yung mga empleyado sa DPWH, yumaman, hindi naman lahat. Pero kung yumaman ka dahil sa corruption, woe to you! Isauli mo yan. Ngayon na. Dahil lahat ng mga injustices natin, lahat ng corruption natin na ginagawa sa mundong ito ay babayaran natin sa ibang buhay, either sa imperno or sa purgatorio. Kahit maliit at malaki nating kasalanan ay walang malalampasan. Dahil nakikita ng Diyos lahat. Okay? The measure of God's blessing, the true blessing, is not earthly or material blessing or prosperity, but eternal fruit. Ano yung eternal fruit? Puno ka na ng pag-ibig. Puno ka na ng pamalasakit. Puno ka na ng pagmamahal. Puno ka na ng kapatawaran. Puno ka na ng mga positibong bagay para sa isa't isa sa atin. Yan ang tunay na blessing. No? Puno ka na ng kapayapaan. Paano yan? Marami kang pera, you have no peace from Christ. Marami ka nga na mga babae sa buhay, pero wala ka namang peace. Marami ka namang lalaki sa buhay. You don't have peace. The real blessing, the real favor from the Lord is the spiritual fruits. What does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Mark chapter 8, verse 36. Tingnan nyo, yung mga congressman ngayon, mga representatives, woe to you. Kung ginalaw nyo yung pera ng bayan, woe to you. Tingnan nyo, may sariling helicopter. 4 pa na nga mga helicopters. Tingnan nyo yung balita. Well, in fact, hindi sila makabili kung nag-depend lang sila sa sweldo nila. Yung sweldo nila, more or less, 300 to 400,000 every month. Yung helicopter, grabe, $1 billion. Makabili kayo? Kung ang sweldo lang nila, ang gagamitin nila, hindi. Yung ordinaryong mga engineer sa Bulacan, na tatalo sa casino. 300 million lang. Magkano lang yung kanilang sahod? 50 to 100,000 per month. What does it profit a man to gain the whole world? Paano yan? Masayo lahat. Pero mawala naman yung kaluluwa mo. Ang pinaka-importante yung spiritual life mo, hindi yung material accumulation mo. Ang pinaka-importante, the spiritual growth. Dahil eternal po ang value niyan. Amen? Ano pa? Uy, wala na akong oras. Sa sunod na lang at itakol, ha? And then I hope, sa mga hindi nakarating sa oras,
please, balik kayo sunod na araw. Open naman ito, Thursday to Sunday. Mamaya po, after deliverance, after anointing of the sick, and after anointing of the senses, magpatuloy ako magpakumpisal sa mga hindi nakakumpisal kanina. So after na sa lahat, no? Wala namang bayad dito, walang entrance fee. You obtain enough knowledge from the Lord because one of the gifts of the Holy Spirit is knowledge. One of the gifts of the Holy Spirit is knowledge, kahibalo. Muna nga, padayon ta sa pagpalig-on sa tong kahibalo kada adlaw. Kaibaw mo, alam nyo, araw-araw ako nagbabasa. Araw-araw po. Bakit? Gusto ko matuto araw-araw. Don't be tired increasing your learnings. Huwag kayong tamarin sa pag-increase sa kaalaman. Dahil sa pamagitan ng kaalaman, we will be guided. Not only guided but enlightened. Not only enlightened but inspired. Every moment. Not only every day but every moment of the day. Amen! Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? Kahapon nag-exercise ako. Sa isang bata, 14 years old, na nasapian ng 2 demonyo. Saan? Taga saan ang demonyo? Taga Tigis, Lila. Taga Tigis. Tigis ba yun? Lila? Tigis yung pangalan, bro, sa baryo natin. Dahil may mga athletes dito, nagsagawa sila ng parang regional, ano ang tawag doon? Meet, no? Regional meet. Pumunta yung mga bata. And then, yung demonyo ay doon sa paaralan, no? And then pumasok, sumasapi sa bata. Dahil yung exorcist, makakuman ng demonyo, what is your reason? Why you harass her body? Why you possess her body? Sabi ng 2 demonyo, tumutulong kasi siya sa nasapian. Hindi tuloy, lumipat kami sa kanya. Ilan kayo? Tell me your number. Hindi swertres ha. Masing, ang tanong mas father unsa yung number, no? Akala ko swertres. Meaning, how many are you? Tell me your number. Ang sagot niya, we are 2. Tell me your names. We are Rhea and Matthew. No? Rhea, no? Matthew, evangelist pa ang asyawa. Ang mga demonyo, the same with us. They have names because they are persons. They are persons. They are not ideas. But they are person. They have names. So while diniliverance kayo lahat, ay patuloy din ako mag-solemn exercise. And then kung matapos na ako solemn exercise, hindi pa kayo natapos, uupo na ako dito for confession. And then, kung matapos na kayo, dahil more than 100 kayo, at kung may mag-react man, hindi yan madali. Meron din tayong pasyente na kinukulam, binabarang, at hindi madali yan. So, kailangan pa natin na series of counseling, series of processing, series of catechism, series of deliverance and exorcism. Meron kaming madre ngayon. Malaki na yung improvement niya, pero nandyan pa rin si Satanas. Madre, ha? Uy. 4 na congregation ang nilipat-lipatan niya. At tinutulungan namin siya ngayon. No? Next month, mag-solemn exercise ako sa kanya. No? So, ngayong gabi, i-interview ko yung completely liberated na sa 60,000 demons or 50 to 60,000 demons. 10 legions ang pumasok sa kanya and 20 high ranks at nagpakilala pa. At natagalan kami dahil high rank yung pumasok sa kanya at yung kanyang lulo ay 33rd degree Freemasonry. No? So, 3 years po kaming natapos. Uy. Ngayon na liberated na po siya. So, 33rd. Grabe. No? Akala natin yung Mason, Freemasonry ay for connection man yun, no? Pero it is not from God. It is not from God.
the best connection is the connection to God, not the connection to human beings, but more so to the connection of God. So, ang connection nila, ang hinahabol nila dyan ang connection sa mga malaking mga posisyon, membro, ang mga taong ito. Pero, Satan is real. No? He will present himself as angel of light. So a lot of people are deceived. Not only the priests are deceived, but also the greatest high rank of the Catholic Church are also deceived, because Satan is master of deceptions. That's the reason why let us increase all together. Magsama tayo to increase our knowledge. No? At kung may sisigaw mamaya, huwag kayong tatakbo, ha? No? Hahabulin nila kayo. No? Huwag kayong matakot. Kung sisigaw na yung mga pasyente na ina-exercise at i-deliverance natin ngayon, hindi ko alam kung may madagdagan kaming pasyente ngayon dahil hindi basta-basta yung processing natin mataas. No? Kaya nga umabot kami ng 3 years. Natunghayan nyo dahil meron siyang kapangyarihan dati, telekinesis na power, na she can move glass, he can move spoon through the power of the mind. No? At na-amaze yung lolo niya na magician, black magician. Sabi ng lolo niya, mas makapangyarihan ka pa sa akin. Nag-train ako sa England, ikaw dito lang. Hindi ka pa na-train, pero ang galing mo na, nineng. So, ngayong gabi, i-continue natin yung kanyang salaysay. Dahil mataas yung salaysay niya. Part 3 na po ngayong gabi. Nandito na ba si ate? Wala pa, no? Si ate Christy. So, marami pa akong interview sa sunod na mga araw dahil marami tayong pasyente. So, from time to time, may invite ko. Marami na nakalinya po na mag-share. Pero gusto ko na matapos muna si Ate Christy bago ang iba para hindi kayo malilito. No? So, live yan sa social media natin, sa Facebook page natin. Makatulong po. At sa mga pamilya natin nasa labas, para maka-avail sila ng mga sacramentals, pwede sila makinig live. No? And pwede din sila bless online. Ngayon, magbe-bless ako after sa para magamit nila. And they will be amazed. At sana po huwag kayong matakot sa paggamit sa mga sacramentals. Increase your faith. Nandito kayo, anong pakay na may center tayo to empower you, not to threaten you. Nandito kayo to empower you, not to threaten you. Nandito din kami, not to threaten you, but to empower you. Ano yung objective natin sa empowerment through catechism natin? Ito yung objective namin, that all of you who are here will be dependent on God, not on Father Darwin. Not on us, but on God. Why? Because God is present everywhere. Amen! Kamata lagi. God is good! All the time! Atong pakpakan ang Ginoo. Yang katapusan, ako'y kanta, theme song ni Nato, ay mo kalimot ini, no? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Let's sing together again. 1, 2, 3, go. Together again. Oh, malikon na to ganina, no? 1, 2, 3, go. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why we are here, that's why I am here, that's why I am here. Amen? So manindog tapi lang nangatug,
kawa na ninyo. Magampo kita ngadto